Hi guys, welcome back sa ating YouTube channel mga katropa. Isa na namang kwentuhan, usapang negosyo at payaman mga katropa. Ayan, so 2026 talagang lahat gustong umasenso, lahat gustong mag-start ng negosyo, pero marami ring nahihilig ngayon mga katropa sa pagnenegosyo ng mga agribusiness, lalong-lalo na yung mga integrated farming, yung meron kang alagang hayop, and meron kang mga pananim. And lahat naman ng Pilipino siguro nangangarap, gusto nila magkaroon sila ng sariling farm. And isa sa mga bagay na talagang lagi nating nakikita is yung manok. And isa sa pwede at profitable business na matutukoy natin is yung tinatawag na RTL chickens or ready-to-lay chickens. Well, ito yung concept ng mga manok kung saan mag-aalaga ka ng manok, mangingitlog, and magkakapera ka. Sabi nga nila, yung tuloy-tuloy yung kita ng pera, walang patid, basta tuloy-tuloy ang iyong pag-aalaga. So ito na mga katropa, pag-usapan natin RTL chicken, magkano puhunan, kapital, anong magandang lahi. Ayan, and paano ba ginagawa itong RTL chicken business? And paano yung balik ng return of investment dahil lahat naman tayo gusto mag-invest and gusto rin natin talagang kumita ng pera. So ngayon pag-usapan natin mga katropa, sa RTL chicken, yung iba na normal or ordinary chicken is within 16 weeks or 17 weeks, maaari nang kumita at mag-start ng magbenta. And ibig sabihin na ito mga katropa, masasabi natin na profitable business ito. Kung mag-i-start tayo ng production mga katropa, ang pangingitlog ng manok is approximately kapag 17 weeks nang inaalagaan sila, talagang nag-i-start na silang mangitlog. Pero yung pagpipik netong pangingitlog ng manok isa ika 160 to 180 days. Doon talaga natin ma-reach yung sabihin na natin okay na, talagang dire-diretso na yung pangingitlog nila. And isa sa pinaka mga nangungunang lahi ng mga RTL chicken na talagang magandang alagaan is ang napapansin kasi natin ngayon mga katropa is yung kulay white na manok, 'di ba? Yung mga kulay white na manok. Pero ang pinaka-popular na lahi talaga para sa pag-RTL mga katropa is yung Decal Brown and Lohan Brown and kasama na rin yung Rhode Island Reds. Actually, may mga kaibigan ako na talagang nag-aalaga sila ng mga magagandang klase ng manok. And dito ko nakuha yung iba kong mga alagang manok mga katropa katulad yung Decal Brown. And meron din mga katropa yung Decaled White Ibig sabihin ng Decaled, ito yung mga magagandang lahi na talagang magaganda at mahuhusay silang mangitlog na halos walang patid yung pangingitlog nila basta tuloy-tuloy lang yung pakain mo at tamang pag-aalaga. Kasama na dyan mga katropa yung pagbibigay ng mga vitamins sa kanila kasi importante yan, dapat inaalalayan natin yung negosyo natin kasi negosyo yan and may buhay ang manok mga katropa. Kailangan alagaan natin to para magbigay sa atin ng magandang itlog. And kapag nangitlog yan, tuloy-tuloy na maibibenta na natin. Alalahanin natin 8 pesos to 11 pesos, minsan umaabot pa ng 15 pesos o 14 pesos yung isang itlog. Kaya sa isang tray pa lang, bawing-bawing na kayo mga katropa. Ngayon, kung mag-i-start tayo ng RTL business or ready-to-lay business, kailangan natin ng mga equipment. Maraming mga makikita tayo sa Facebook mga katropa na advertise ng package sets. Ibig sabihin nito mga katropa, yung package sets kasi na tinatawag nila, ito yung mga manok na may kasama ng cage, may kasama ng painuman, and may kasama ng pakainan, and ito yung patong-patong na parang metal, tapos makikita natin na may patukaan dyan, na may tubo na nakaset up. So, yung mga package kasi minsan 48 pieces na chicken, 96 pieces, 144, 192. Ang isang set kasi mga katropa 48. Tapos another 48, another 48, another 48. Yung parang hagdan-hagdan siya na nakalayer para mabilis linisin. So, nasa sa inyo mga katropa, basta be careful lang at ingat-ingat kayo sa pagsosource ng magiging supplier nyo nito. Kasi importante na mapagkakatiwalaan, importante na kahit na nag-a-advertise sila sa YouTube, sa Facebook, inire-research pali natin yung mga nakakuha na sa kanila and ano ba yung feedback
kailangan may mabasa tayo na ganun mga katropa. And i-make sure natin na talagang totoo, legit talaga yung tao na yun. And huwag tayong basta-basta magbibigay at magtitiwala ng ating mga kaperahan. Kasi sa pagnenegosyo, laging may kaakibat, kagastusin. And yung pera natin, yung budget natin, hindi natin yan basta-basta kinita mga katropa. Alalahanin natin, pinag-ipunan natin at pinagsikapan yan. Kaya dapat hindi tayo madenggoy ng mga manluloko. Ayan. So, eto na mga katropa. Sa bibili ng mga package, ingat-ingat lang kayo. Be very careful and i-make sure ninyo na i-research ninyo kung sino ba yung binibilan ninyo and talagang mapagkakatiwalaan. And yung mga package nga na sinasabi ko is yung package ng 48, 96, and pataas ng pataas. Depende kung ilang layer yung gusto ninyo mga katropa. The more na mas marami, the more na mas nagiging profitable ang business ninyo. And sa management mga katropa, kailangan na yung balance ng diet sa pagpapakain sa ating manok and proper housing. Kasi importante na malinis yung housing para hindi tayo nirereklamo ng mga kapitbahay natin. And mga katropa, sumali rin tayo sa iba't ibang mga groups and then doon sa Department of Agriculture na group nila, not group but yung pinaka Facebook page nila para alam natin kung may mga bagong information ba na related tungkol dito and paano ba makapagpa-register sa tinatawag na Department of Agriculture Insurance para sa ating mga manok, para in case na may mga bagyo, may mga sakuna, hindi tayo nai-stress mga katropa. Kasi alam naman natin na talagang pinagkagastosan natin ang negosyo na to. So importante yung balanced diet ng manok. Kailangan yung feeds talaga yung pinapakain natin na dapat rich in calcium and mayroong strong shells. Ayan. So, strict vaccination din mga katropa kasi importante yan para laging masigla, malakas ang ating mga manok. Ngayon, para sa mga small scale na starter o nagsisimula pa lang, yung 48 heads mga katropa is maaaring tumakbo yan. Yung mga kulungan magre-range yan ng 30 to 40,000. Yung mga 100 heads naman, 65 to 80,000. And yung 240, mga 150 to 180,000. Depende. Yan lang yung mga average prices mga katropa. Maaaring maging mas mataas pa dyan o mas mapapa dyan. Depende sa kung anong klase pa yung no-order ninyo. Kung kompleto pa ng package, merong pakainan, merong mga tubo para sa painumin ng mga manok para hindi na kayo masyadong maabala. So, depende sa usapan nyo yan mga katropa. And para naman mga katropa sa breakdown ng gastos, karaniwan sa mga RTL chicken, yung mga normal na klase, magre-range siya ng mga 300 to 470 380 pesos hanggang 470 pesos. And nakadepende yan mga katropa kung yung RTL nyo ba is ready to lay na o mag-aantay pa kayo ng ilang buwan bago yan maging fully ganap na ready to lay. Ibig sabihin mga katropa, yung iba kasi marami tayong mga kaibigan, kakilala na sabi nila nadidenggoy sila. Ang sabi, RTL na, ready to lay na. Pero yung pala mag-aantay pa sila ng isang buwan or 1.5 buwan para maging ready to lay na talaga yung mga manok. So isa yan sa mga factor na maaaring makabawas sa inyong kita mga katropa. And isa pang bagay is yung brand new cage, maaaring mag-range yan ng 7,500 to 9,000 per set kasama na yung nipple drinkers and feeders mga katropa. Yan yung para sa 48 heads na size. Ayan. And para naman sa mga PH, maaari silang magkonsumo ng 110 to 130 pesos kada kilo or depende sa kung anong klase bang feeds, premium ba yung ginagamit natin o yung basta kung saan-saan na lang natin nabibili. And karaniwan na yung 100 heads ay kumukonsumo ng halos ng mga 11 kilograms per day on average mga katropa. And importante rin na sa working capital natin naglalaan tayo para sa iba pang gastusin tulad ng gamot at vitamins. Approximately 2,000 to 5,000 para sa unang batch. Importante lang mga katropa kapag sinabi natin na batch, ibig sabihin marami. Kung tayo naman ay nag-experiment pa lang, okay yung 5 or 10. Pero kung talagang gusto nating kumita at gawing negosyo ito, pwede tayong mag-buy batch 48 para isang set talaga sila or 50.
So nasa sa inyo, depende sa kakayahan ng inyong bulsa, kakayahan ng inyong budget. Pwede nga magsimula ng 5,000 lang or 3,000 pesos, depende nga sa kung ano lang yung kaya ng bulsa. Hindi ang pagnenegosyo naman, hinay-hinay lang yan at hindi biglaan, di ba? So nasa sa inyo, mas pakakabuti nga kung magsimula sa maliit para at least matutunan muna ang tamang pamantayan sa pag-aalaga ng manok. So, yung pabahay, importante na gastusan natin yan, yung cage nila. Isa kasi sa mga bagay na makakaapekto sa kalusugan ng ating manok, yung bahay, ayan, ng manok para madaling linisin, hindi sila magkakasakit. Kung laging marumi, laging maamoy, magkakasakit yung ating mga alaga. Kung pinakasimpleng pabahay lang sa mga manok, pwede tayong gumamit ng mga kawayan o net na maaaring magkahalaga ng 10,000 pesos pataas or below, depende sa kung gaano ba kalaki ang ating chicken farm na gagawin. And yung life span naman nitong mga chicken natin is maaaring tumagal to ng matagal. Ayan. So, 2 to 3 years ang pwedeng itagal ng mga karaniwan at normal na manok. And samantalang yung mga heritage breeds naman, yung mga Rhode Islands, ayan, ay maaaring umabot pa ng 5 hanggang 10 taon, depende kung paano natin sila inaalagaan, mga katropa. And ibig sabihin lang nito, mga katropa, yung iba kasi na mga nag-aalaga ng mga manok, pagdating ng 72 to 80 weeks, unti-unti na nilang o 1.5 to 2 years, unti-unti na nilang pinapalitan o dahan-dahan nilang pinapalitan o kinakal na nila yung kanilang mga inahin. Kasi ang pagpipik talaga within 25 to 40 weeks, pero yung mga magagandang klase, mga katropa, talagang umaabot pa yan ng mas mahabang panahon. Pero yung iba, okay na sila sa 1.5 to 2 years kasi siguro nakuha na nila yung return of investment and kumita na rin sila, mga katropa. And gusto kasi nila yung dire-diretso yung production. And anyway, yung manok naman is maaari nating ipagbili. Alalahanin natin na mahal ang kilo ng mga manok ngayon, and usually nagre-range na yan ng minsan 4 kilo to 5 kilos ang bawat isang manok kapag nasa peak na talaga at ikakal na natin, mga katropa. Minsan 3 kilos, ayan, to 5 kilos, depende sa kung gaano kalaki ba yung mga manok na inaalagaan. Pero on average, umaabot yan ng mga 3 kilos, mga katropa. Ayan. So, paano ba tayo kikita dito? Kikita tayo kung ang itlog ay dire-diretso, maaaring nating ibenta ito sa merkado o maaaring may kumuha sa atin o may suki na tayong binapagsakan. Importante na kapag nag-start tayo ng RTL Chicken, alam na natin, mga katropa, kung sino yung babagsakan natin, kanino natin ibibenta at kanino natin ibibenta. By the way, marami namang kumukuha at maaaring pwedeng supplyan. Kahit sa bahay nyo pa lang, nakakakonsumo na ng ilang itlog sa isang linggo at isang buwan, dun pa lang talagang sulit na mga katropa. Ngayon, ang return of investment nitong projection sa 100 heads chicken na maaaring magkaroon ng initial capital sa hayop o manok, kasama na yung cage at initial housing, is maaaring 80,000 and above. Plus yung mga daily na feed cost, pakain, which is 350 approximately, 100 birds times 110 grams times 32 pesos per kilogram, maaaring 350 yung maging feed cost ng ating pagpapakain sa manok. And ang daily egg revenue naman, maaaring 630 pesos kung 90% lay rate, which is equals to 90 eggs times 7 pesos. Ngayon wala nang 7 pesos na itlog, di ba? Minsan kasi, mga katropa, pwede nating ibaba at ibagsak ng gusto yung presyuhan ng ating itlog para at least yung suki natin, lalo na pag nagpapakilala tayo. Pero yung 7 pesos kapag nagpapakilala tayo, masyado nang bababa yun kasi on average, mga 10 pesos na yung mga pricing. Minsan nag-11 o 12 pesos pa yung mga malalaking itlog. And sa daily net profit naman, mga katropa, is maaaring 280 pesos ang maging profit natin. And ang monthly net profit
ang daily profit natin, ang monthly net profit naman natin. Ibig sabihin yun mga katropa, yung 280 is revenue minus pizza, yung minus mga pagkain o yung iba pang mga operational cost. And ang monthly net profit is maaaring pumalo ng 8,400 o higit pa, depende sa 8,400 hanggang 16 to 20,000 mga katropa. Yan ang pwedeng maging net profit mo per month para sa 100 heads na RTL. And ang payback period mga katropa is pwedeng tumagal ng 9 to 11 months or pwedeng mas early pa na after 4 months to 5 months pwede mo lang mabawi ang iyong kapital. Okay, bonus ng mga katropa yung kikitain mo pa kapag kinal mo na yung manok na alaga. Basta, ang importante din is hinay-hinay din tayo. Kailangan may tamang ilaw sa ating mga manok kasi importante ito sa pangingitlog nila. At ang ikalawa naman mga katropa is yung strict biosecurity lagi. Kasi ang mga manok madaling dapuan ng sakit and kailangan stricto tayo pagdating dyan. And ang ikatlo naman is yung pwede tayong magbenta ng tingi-tingi or pwede tayong magbenta at magbagsak sa mga tindahan mga katropa para mas mabilis pasok ng pera sa atin. So yun lang, maraming salamat sa pagsama sa atin ngayong araw na to. Isa na namang kwentuhan. Ano bang negosyo ang patok ngayong 2026? RTL Chicken. Ayan. So, kaya dun sa lahat ng mga may gusto at nais mag-alaga ng manok, so pag-aralan, pag-isipan ngayong 2026. Hanggang sa muli, maraming salamat.